Mga kapatid, galing pang Surigao, Brother Arniel Dabon Meeting. Amen. Ayan. Hindi po ako galing Surigao, mga kapatid. Doon po ako lumaki, pero galing po ako ng Taytay. Amen. Doon po ako lumaki, doon po ako isinilang, pero mabuti Diyos. Galing po ako ng Taytay. Amen. Ginawin ko lang. Ayan, kamusta kayo mga kapatid? Ayan. Lakas yung echo. Ayan. Mabuti ang Diyos mga kapatid. Araw-araw tayong tinuturuan, araw-araw tayong tinutulungan, at araw-araw tayong pinapalago. Amen? Sinisiyasat mo ba yung sarili mo? Lumalago ba ako sa pananampalataya? Amen? Importante po yun, nagre-reflect tayo ng isang Kristiyano kung lumalago ba ako o lumalabo ba ang pananampalataya ko. Amen? At sa umagang ito, napakaganda ng mensahe ng Panginoon. At kung matatamaan ka man, praise God, dahil gusto ng Diyos gisingin ka. At kung hindi ka man matatablan, I am determined right now na search your heart, kapatid. Amen? Humingi ka ng tawad sa Diyos kung meron ka mang pagkukulang, kasalanan. God is able. Amen? He is just, mga kapatid, na tumanggap sa sorry mo. Amen? At hingin ko ang bawat isa na tumayo, maging nasa iglesia ngayon, bilang paggalang sa salita ng Diyos, at ating buksan sa pangalawang Timothy 4:3-5. Basahin natin sa English, after that, Tagalog. So, isang verse muna, chapter 3. Para kita ng lahat. Amen? Chapter 3. Ayan, kita, nasa gilid ko eh. Urong ko konti. Pabila pala. Ayan. Ayan. Ayan, basahin natin. Ang sabi doon, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Next verse, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Next verse, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Jesus, naming Diyos, naming tagapagligtas, maraming salamat, Lord. Sa umagang ito, salamat, buhay kami, malakas kami, Panginoon. Nandito kami, naglilingkod, patuloy, at magpapatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Panginoon, kahabagan niyo ang aming gawain. Samahan mo kami, Lord. Turuan niyo kami, Panginoon. Gisingin niyo po ang aming pananampalataya, at sa mga makikinig, Panginoon, bigyan niyo sila ng tamang puso at espiritu, Panginoon. Bigyan niyo sila ng tengang makikinig, Panginoon, at gisingin mo ang pananampalataya ng bawat Kristiyanong natutulog. At sa oras na to na mayroong mga problema, kayong magbigay ng kasagutan. Hallelujah. Abutin mo po ang bawat isa, nilang mga buhay. Hallelujah. Kanilang mga pamilya, ano man mga worries nila, Panginoon, have mercy on us, Lord. At maging sa nakatayo sa inyong harapan, Lord, ikaw ang makita, wag ang kanyang karumihan, wag ang kanyang pagiging tao, kundi itago nyo sa inyong likuran. Gamitin nyo siya, Panginoon, mamutawi kayo sa kanyang labi, at ikaw ang may taas hanggang sa pagtatapos na aming gawain. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming buhay, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ikaw ang aming Diyos, aming tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magkaupo, mga kapatid. Hallelujah. Gusto kong pamangagatan ang mensaheng ito. Sounds good. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sounds good. Amen. At Tagalogin natin, mga kapatid. May mga kapatiran tayo na medyo mas maganda Tagalog kasi tag-Pilipino tayo eh. Amen? Sabi doon sa verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Ano ba yung sound doctrine, Brother Arniel? Amen? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na
Aral. Ano po yung aral na yan, Brother Arniel? Yung ba yung aral natin sa church? Amen? Mayroon naman narinig ko sa pastor natin. Lagi na lang doctrine, doctrine, doctrine. Maiba naman. Alam niyo po ibig sabihin ng doctrine, mga kapatid? Sa Tagalog, aral. Ano ba yung aral na yon? Amen? Anong aral na yon? Yung ba yung aral natin na meron tayong iisang Diyos? Yun lang ba yun, kapatid? Hindi po. Ano po ba yung aral na yun? Yun po yung mga aral na tinuturo sa Biblia sa salita ng Diyos. Kaya ikaw, kung ayaw mo ng doctrine, ibig sabihin ayaw mo ng salita ng Diyos. At ang sabi doon, darating ang panahon. Ngayon yun, kapatid. Pansinin mo, sa Facebook, mas pinapakinggan ng tao ang mga corny jokes, corny videos na kumikita ng milyon. Wala naman naging benefit sa sarili nila. Try to imagine this, kapatid, I'm not against with them. Don't get me wrong. Hindi ako against sa pinagagawa nila, okay? Gagawa sila ng video, nakakatawa, maraming mag-views. Amen? Kumikita sila. Hindi sila kumikita ng thousands, but millions. Amen? Para lang panoorin yung video nila. But preaching, pansin mo, ilan lang nag-reviews. Yan yung sinasabi sa Bibliang ito, sa verse na to. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Come to think of it, God is flexible. Paano naging flexible, Brother Arniel? Nung walang pandemic, ang sabi ng tao, malayo pumunta ng church. Walang pamasahe. Okay, sige. Busy ako, Brother Arniel. Marami akong ginagawa sa bahay. Come to think of it, God is so flexible. O sige, dahil marami kang ginagawa, naglalaba ako, nagluluto ako, nagbabantay ako ng apo ko, ng anak ko, lahat ng excuses. Okay. Pagbigyan natin. Nagka-pandemic. Maraming nagagalit sa pandemic. Galit! Bakit nagka-pandemic? Di mo tinanong ano ang plano ng Diyos sa pandemic. Amen? Iba po yung nagre-reklamo ka sa pandemic, iba po yung nagre-reklamo ka kasi hindi ka makagalaw sa pandemic. Amen? Hawak kayo sa upuan nyo, mga kapatid. Continuation to ng preaching ko nung nakaraan ng sinatawag na hanggang ngayon gatas pa rin ang kakarne. Itong tinuturo ko, mga kapatid, karne na po ito. Mahirap nguyin. Amen? Ito na po yung tawag na gulay na preaching. Paano gulay? Mapait nguyain. Amen? Amen. Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Ang ginawa, nagka-pandemic. Mabuti pa rin ang Diyos. Nagkataon ang pandemic, meron ng magandang wifi. Amen? Meron ng magandang, nangyari ang pandemic, 1990s. Ay, walang tao sa church. Walang, ewan ko kung ilan lang mag-online. Walang internet. Pero dahil, napaka-timely manner talaga ng Diyos. Nangyari ang pandemic, meron ng wifi. Para wala na maging excuse. Bumilis na yung mobile data. Dati 3G, ngayon 4G, may 5G na nga eh. Ang Diyos din, sumabay din sa kung ano yung kailangan ng tao. Nasa bahay ka na, pwede kang nagluluto, nanonood ng live. Kaya pray, mabuti ang Diyos sa'yo, kapatid, kung busy ka, nanonood ka. Amen? Pwede mo nang i-access yung Word of God kahit nagluluto ka. Kahit naglalaba ka, kahit nagbabantay ka. Pwede mong buksan mo lang yung TV, buksan mo yung YouTube. Or sa mga may sakit, na hirap makapunta ng church, gusto nila pero hirap talaga. Ang church na mismo ang pumunta sa bahay nyo. Wow, bakit? Bakit nangyari yun, Brother Arniel? Dahil ito na yung time na malalaman natin kung sino talaga yung
hindi nila kayang tiisin na manood ng 45 minutes na preaching. Mas gusto panoorin ang funny videos na wala namang nangyayari sa kanila. Na-imagine nyo yun mga kapatid. Tinuruan tayo ng wake up, church! Wake up! Yes, Lord. Kasi, nung Friday, gumawa akong preaching, tingnan ko yung mga YouTube upload videos natin. Nakakalungkot mga kapatid. Ilan po ang member ng STEM? 300 plus. I don't think that 300 plus walang mga cellphone. Walang mobile data. Walang internet. Nakakalungkot mga kapatid. Pinakamarami na yung 20 views. Pero sa mga vlogger, million views. Nakasubscribe pa. Anong nangyayari? Bakit? Bakit ganon? Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila ayaw na sa preaching, gusto na. Ito pa magkarugtong. Ayan o. Hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang pag napanood ng preaching, ay! Preaching! Scroll up. Ito kasunod. At magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili. Sa English, mas maganda mga kapatid. Sa English, tingnan natin sa English yung 3 na yan. Amen? But after their own, ayaw na nila ng endure ng sound doctrine, but after their own lust. Masarap panoorin ang funny videos kaysa Word of God. Own lust. Palakpakan natin Diyos, mga kapatid. Verse 4 sa Tagalog. Pagaling nung natin, back up sa bilis ng kamay. Amen. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga. Ito yon mga kapatid, oh. Ihihiwalay daw sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Sa English. Ang sabi sa English, and they shall turn away kanino? Their ears from the truth. Kaya ayaw manood ng live. Bakit? Totoo eh. Amen? And shall be turned into, gusto nila yung mga katang isip, mga fable. Ano ba sa Tagalog yung fables na yan? Pabula. Yung mga nakakatawa, ang saya-saya, mga too good to be true. Pabula, yung surf. Fables eh. Bumababbles. Amen? Bakit to? Ang nagsulat po nito si Paul. Para sa kanya mga manggagawa na si Timothy. Bakit nasabi to ni Paul sa panahon nila? Kasi nangyari sa kanila. At ito ba nangyayari ngayon sa loob ng iglesia? Amen? Gusto ni Paul na makita ng tao na nangyari nga sa panahon nila na walang internet, walang kung ano-anong mga distraction. Worst case mangyayari sa atin at nangyayari na nga. Bakit mo sinasabi yan, Brother Arniel? Pinapaalahanan tayo ng Diyos, mga kapatid, na mahalaga makinig sa salita ng Diyos kaysa mga bagay na makamundo. Search yourself, mga kapatid, kung mas interesado ka na sa mga makamundong bagay kaysa makalangit na bagay, may problema ang iyong pananampalataya. Amen?
Kung mas interesado ka magbabad ng 4 hours sa Facebook, I'm not against Facebook, don't get me wrong. Again, amen? Hindi masama ang Facebook. Maganda ang Facebook. Nako-communicate mo yung magulang ko nasa ibang bansa. Amen? Pero kung mas marami ka ng oras sa makamundong bagay kaysa makalangit nun, sa Bisaya, makalangit nun. Amen? Sabi lagi pa yung word ng tatay ko yan. Sabi doon, worldly things, heavenly things. Amen? O worldly, basta, worldly stuff. Yan, mga ganyan. Amen? Makamundong bagay at sa makalangit na bagay. Kung mas marami ka ng oras, mga kapatid, baka pagpunta ng langit, di ka na sanay. Wow. Amen? Wow. Sanay ka na sa mundo eh. Baka hindi ka na sanay sa langit. Baka pag nakarinig ka ng music ng word of praise and worship, magiging itchy ears ka na. Magkakaroon na, tenga. Amen? I'm not against music sa mundo, mga kapatid. But, God is reminding us. Amen? At ako po, mga kapatid, dumating po ako sa ganun. Mas masarap pakinggan kaya ang love song. Amen? Yung mga tipong broken-hearted ka, pakinggan mo yung love song, ang sarap sa pakiramdam. Pag pinakinggan ko yung mga music ni Don Moen, ba yan? Nangyayari. No one is exempted. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi sa verse 5, ayan verse 5, be watch thou in all things. Sa Tagalog, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Nagpipigil ka ba sa panunood mo sa mga bagay na makamundo? Nagpipigil ka ba sa paggagawa sa mga bagay na makamundo? O baka naman, mas pigil ka sa salita ng Diyos kaysa mga bagay na makamundo? Amen? Manood lang ng preaching eh. Matagal na yung 5 minutes. Pigil na ako. Naano na yung kamay eh. Nagra-rattle na yung kamay dahil sabik na ako mag-Mobile Legend. Amen? I'm not against games, mga kapatid. Amen? Ito ang masakit. Oras ng ministry. Ready? Oras ng ministry, mga oras ng ministry, oras mo sa Panginoon, oras na nagpipreach, oras na nakikinig, naka-ML. Magpigil ka, kapatid. Sa mga nakikinig, ayaw mo na makinig, ayaw mo na manood ng preaching dahil mas gusto mo yung mga vlog. Amen? Vlog. Gusto ko yung mga vloggers. Gusto ko maging vloggers din. Nakalimutan mo, isa kang Kristiyano. Ito, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan. Mahirap kaya magpigil? Mahirap pigilin eh. Ay, alam mo yung kating-kati ka na mag-ML. Gawin mo ang gawa ng evangelista. Ano bang ginagawa ng mga evangelista? Nakalimutan mo na dapat pala evangelize ka. Nakalimutan mo na dapat Kristiyano ka, nag-reach out ka, nag-share ka ng mga word of God. Ang sinishare mo, vlog ni ganito. What are you trying to say, Brother Arniel? You're trying to say na kailangan mo kaming kontrolin? No. I'm just reminding you. God is just reminding you. Baka nakakalimutan mo, kapatid. Kristiyano ka. You are not, sabi doon, hindi tayo ng mundo. We are just alien. Sabi doon, dayo lang tayo dito. Taga-ano tayo eh. Citizen tayo ng langit. Kasi Kristiyano ka na. Pero baka mangyari, pagbalik ng Diyos, baliktad mangyari.
balikan natin yung pinakauna mga kapatid. Yung verse 3. Ito yung aral na sinasabi ng Diyos. Kung sa English pa, ito yung tinatawag na sound doctrine. Ano yung doktrina na yon? Na kung saan you are a citizen in heaven. In heaven. Bisaya eh. Heaven. May share ako sa inyo mga kapatid na nanonood ako ng Friday ng vlog. I mean, call center agent siya. Sabi nun. Pangalan niya, Jenny. Ayan. Hi, thank you for calling. Ayan, my name is, ganito. Alam mo tayo, yung pangalan babae. Sabi nung customer, hello, my name is Jeannie. Yeah, okay. Hi, Jeannie. Can you spell your name? Oh, Jenny. Oh yeah, it's Jenny. No, it's not Jenny. It's Jeannie. Amen? May Bisaya mga batid eh. Pag mga Bisaya kasi, pag napunta ng ano yan, hirap po kami sa, let me mga kapatid, para aware kayo mga nasa Manila na tumira. Hirap po kami sa F, sa V, P, yan, hirap po kami yan. Nalilito kami sa P at saka F. Tsaka yung S, yung mga ganon, hirap po kami mga kapatid. Pero E at saka I, hirap po kami dyan. Nalilito po kami, pero okay lang. I mean, tinuturoan tayo ng Diyos. Balik tayo sa pangaral natin. Mamaya, kung ano napunta natin. Amen? Ito yung tinatawag na sound doctrine, mga kapatid, na kung saan ang isang Kristiyano, alam mo dapat, ang aral na isa akong Kristiyano, tagalangit ako, anak ako ng Diyos. Amen? Paano nangyari mga kapatid? Baka mas marami ka pang oras sa worldly things kaysa heavenly things. And wake up, baka mas marami. Ready na kayo mga kapatid, sasabihin ko mabigat to mga kapatid. But, amen, tulungan tayo ng Diyos. Baka mas nagagawa mo pa yung makamundo kaysa makalangit na bagay. Amen? Baka mas marami kang oras sa makamundong bagay kaysa makalangit ng bagay. Baka mas nagagawa mo pa ng maayos ang makamundong bagay kaysa kamusta ang prayer life mo? Kamusta ang pagbabasa mo ng Biblia? Kro. Pag nakakarinig ba kayo ng mga preaching o nakakita kayo ng mga Bible verse, every na mag-scroll up ka, binabasa mo ba? Binabasa mo ba? O pagtingin mo, up! May mga quotes pa na, uso yan ngayon eh, may mga hugot. Pag hugot line, share. I mean, kahit yung mga hugot na wala naman sa Biblia, share. Pero pag Bible verse, okay. Up. Ready na kayo mga kapatid? Baka yung laman ng wall mo, puro makamundo. Pero isa kang Kristiyano. Amen? Mas lamang pa yung mga makamundong bagay sa Facebook account mo kaysa salita ng Diyos. Binabantayan mo kami, Brother Arniel. No. God is just reminding you, kapatid. Anong purpose natin sa verse 5? Sa English? Ang sabi doon? Sa 5. Do the work of an evangelist. Hindi siya sinabi, pag-trip lang, pag gusto mo lang. Ang sabi doon, do the work of an evangelist. Ang sabi doon, make full proof of thy ministry. Hindi lang po ito sa mga, kasi Arniel, ang message na yan, message ni Paul kay Timothy na pareha sila manggagawa. Bakit? Pag Kristiyano ka na, hindi ka na pwedeng gumawa sa loob ng iglesia ng church. Ang pag-i-evangelize, hindi lang po sa mga evangelist, hindi lang po sa mga pastor. Kasama ka. Yes, Lord. You are part of the ministry.
So hindi mo pwedeng sabihin, exempted ako na mag-evangelize, mag-ministry kasi wala naman akong ginagawa. Alam mo bang, nag-usap kami ni Brother Chris na nung karaan. Napakalawak, napaka-broad ng influence ng Facebook. Mag-share ka lang ng live natin, ilan ang friends mo? Ilan ang nag-share? Come to think of it, 20 people. Each people have 200 friends. So ilan ang na-reach? 200 times 20, that is 4,000. Tama ba? 4,000? 4,000! Eh yung mga 4,000 ay nag-share pa. Di ba? Paano ako nakatulong nun, Brother Arniel? Nakatulong ka. Bakit? You help spread the word of God. Palakpakan natin ang ating Lord. At itong doctrine, sabi doon, sounds good and also sounds bad. Bakit? Magiging sounds good siya kapag gusto mo. Pero pag di mo gusto, sounds bad. Amen? But hey, kapatid, whether sounds good man yan or sounds bad, tinatapik ka ng Diyos. Hey, anak. It may sounds bad, pero makakatulong to sa pananampalataya mo. Ang sabi doon, 2 Timothy 16, alam na to ng lahat. Or of course, alam ng lahat. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang purpose ng doctrine para sa reproof, yung aral, para makorek, para ituruan ng kabanalan. Eh bakit ayaw mo ng doctrine? Amen? Proverbs 4 verse 2. Proverbs 4 verse 2. For I gave you good doctrine. Forsake ye not my law. Ang binigay ng Diyos, good doctrine. 2 Timothy 4:2. Ito maganda mga kapatid. 2 Timothy 4 verse 2. Preach. Yan. Preach the word. Be instant in. Kung in season ka, kapatid. At saka out of season. Ano mo yung in season at out of season? Pag gusto mo at kahit di mo gusto. Amen? Ayan, wala. Pag gusto mo magsimba at saka ayaw mo magsimba, ang sabi doon, be instant. Pag gusto mo maglingkod at ayaw mo maglingkod, ang sabi doon, para saan ang word of God o yung doctrine? Reprove, rebuke, exhort, with all sufferings and importante po mga kapatid ang aral, yung doctrine, yung teachings. Bakit ayaw mo makikinig? Ba't hindi ka nakikinig ng preaching? Amen? Sa mga nakaraang preaching ko, ang sabi nga doon, faith cometh by hearing. Eh kung di ka nakikinig, anong faith meron ka? Baka hindi ka nagiging naging faithful ka. Amen? Faithful, ano yun? Aso po yun mga kapatid. Amen? Meron po ako ipapakita sa inyong message mga kapatid. Ang sabi doon, get ready mga kapatid. We live in a generation where people love God.
hindi ko pwedeng questionin na mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang Diyos. Yes! We live in a generation where people love God but hate the truth. Amen? Many people are worshiping their idea of Jesus. Gusto ko ganito ako mag-worship, Brother Arniel. Whether you like it or not. Yes, okay. And meron silang sarili. Nag-worship naman ako sa nagpe-pray naman ako sa bahay. Amen? Amen? But hate that many people are worshiping their idea of Jesus instead of what the Bible actually says. Alam mo yung mag-worship ako sa Panginoon sa trip ko. Hindi sa gusto o tinuturo ng Biblia. Next. We can't, ang sabi doon, we can't twist the scriptures, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na ito yung gusto ko, ikaw masunod. Hindi po. We can twist the scriptures to fit our lifestyle. We have to allow the scripture to change our lives. Palakpakan natin ang ating Diyos. Yun po yung importante na dapat ikaw ang binabago, hindi ikaw nagbabago. Ano po yung pinagkaiba ng ikaw nagbabago? Amen. Pinasa mo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ikaw ang nagbabago. Nagbabago yung perspective mo sa buhay, yung pananaw mo, kung paano ka mag-isip, paano ka maging Kristiyano. Hindi yung ang Bible, ang babaguhin para ma-fit sa style mo. Iba po yun, mga kapatid. Kaya maraming bigyan ko lang heads up. Kaya ngayon, maraming churches o aral. Bakit? Dalawa lang naman. Dalawa lang klase ng pag-i-interpret ng Bible. Una, ikaw ang sumunod sa salita ng Diyos. O kaya yung isa, pipilitin mo na ang Biblia ang sumunod sa aral na gusto mo. Kaya maraming klaseng aral ngayon eh. At ito pa, hindi ka kinig ng preaching, may aral ka napakinggan, basta napakinig ka ng aral, okay na, hindi. Kaya po yun po yung kahalagahan ng nakikinig ka sa tamang aral. Marami pong pasintabi sa nakikinig, matamaan ka. Amen. Tamaan ka talaga. Amen. Binago mo yung aral na sinasabi ng Biblia. Tatawa po mga kapatid. At ito, warning to each and every one. Hindi porke 40 years, 30 years ka na naglilingkod sa Panginoon, magaling ka na. The more years ka nang sa Panginoon, the more kang prone the more kang lapitin sa mga aral na mali. Mas maganda turuan ang walang alam kaysa turuan ang may alam. At meron pa, nag-aalam-alam. Amen? Marami pong ganon. Naniniwala ka ba sa langit at impyerno? Yes. Turuan mo ng tamang aral. Ay, hindi. Nagpipray naman ako. Banal naman ako. Anong nangyari? Pinapasunod mo ang Biblia sa gusto mong mangyari. Nakalimutan mo, ikaw dapat sumunod sa Biblia. Laban lang tayo mga kapatid, mga Kristiyano. Amen? Kailangan natin lumaban bilang isang Kristiyano, hindi natin pwedeng hayaan na, ganito na talaga ako. Hindi po. Yung mga linyahang, ganito na talaga ako. Hindi nyo na ako mababago. Anong sinabi mo? Hindi ka na kayang baguhin ng Diyos. Marami na po akong na-meet ng mga tao na sabi nga doon, ako nga mismo, minsan mga kapatid, sabi ko parang imposible kayang magbago ng taong to sa kanyang sarili. Pero, the moment na nakilala ko ang Panginoon, mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoon. Amen. Kung ang tao gusto mo magbago, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Makinig ka ng
teaching. At ito mga kapatid, hamon tong mensahe na to sa umagang ito sa mga nakikinig online. Amen. Pag nanonood ka sa preaching, praise God. Amen. I-share mo kapatid. Kung ayaw mo i-share, it's fine. Trip mo yan buhay mo yan. But one thing is for sure, kahit hindi mo i-share, merong kapatiran mag-share, i-reach out pa rin yan kapatid. Kung ayaw mong gumawa, it's fine. Hindi ka namin pwedeng pilitin. Pero tuloy ang buhay ng Kristiyano. Amen? Kung ayaw mo maglingkod, it's fine. Baka kailangan mo mag-reflect. But whether you like it or not, tuloy ang buhay ng isang Kristiyano. Tuloy ang gawain. Tuloy ang pangangaral. Tuloy ang pagtuturo. Tuloy ang blessing. Tuloy ang pagpapala. Tuloy ang pagpapalo. Hallelujah! Palakpakan natin ating Diyos. Meron akong yung preach ko nung nakaraan mga kapatid. Dugtong po ito na preaching. Ano po yun? Bakit mo dinugtong, Brother Arniel? Kaya maintindihan ng isang Kristiyano na dapat goal mo lumago. Meron pa ba kayong goal na lumago sa paglilingkod nyo sa Panginoon? Sa pagkakakilala nyo sa Diyos? Ako share ko lang yung aking goals bilang Kristiyano. Amen. When I was 7 years old, ang sabi ko doon, Lord, gusto kong tumayo nangangaral, kagaya niyan. Pero hindi ko sinabing kagaya niya. Kagaya niyan yung ginagawa. Sabi ko, pero gusto ko, mas magaling ako dyan. Mali pala yun mga kapatid. Dapat pala, gusto ko maging ganyan yung ginagawa niya na mas double anointing. Napakaganda mga kapatid. Kaya nandito ako sa inyong harapan. At up until now, inamin ko pa rin siya. At meron akong tao na nakita, sabi ko nga yung tao na yon, amen, yung tao na yon, every time I saw him, or I see him, sabi ko, Lord, I want triple anointing of that person. Meron ka dapat goal bilang isang Kristiyano. Gusto mo ba ganyan ka na lang palagi? Gusto mo ba hanggang upo ka na lang? Level up your faith, kapatid. Level up your prayer life. Level up your time sa Panginoon. Kasi kung ganyan ka lang, stagnant ka. Ganyan ka na lang. After 5 years, ganyan ka pa rin. Kung matampuhin ka dati, matampuhin ka pa rin. Amen? It's time to level up, mag-matured ka sa Panginoon. Amen? Ito yung oras na kung saan galaw-galaw. Amen? Galaw-galaw daw, Brother Arniel. Galaw-galaw. Paggala sa makamundo, mga kapatid. At ito, malapit na tayo matapos, mga kapatid. Ang bilis na ng preaching, Brother Arniel. Hindi ko natatagalan kasi pag masyadong matagal, wala, nagli-live Amen? Nagli-live. Wala nang pang data, pero pang ML meron. Okay lang, sige, mag-adjust na ako. Amen? Kung sa oras na to, isipin mo to kapatid, nakikinig ka online. Sa oras na to, kung mas mahalaga na sa iyo ang mga bagay na makamundo sa oras ng gawain, kaysa sa oras mo sa Panginoon na linggo, may problema ang iyong pananampalataya. Kung nakakaramdam ka na parang hindi ka na interesado sa gawain, kapatid, search your heart. It is not yet finished. Kailangan mong labanan yan. Kung piling mo tinatamad ka na, labanan mo.
At yung main verse natin na yung sound doctrine, mga kapatid. Every time the preacher na tumayo dito sa inyong harapan, o sino mang preacher sa loob ng iglesia, huwag mo siya tignan as a person. God is talking to you. Kinakausap ka ng Diyos. Bakit ang hard ng sinasabi ng preaching? Dahil gusto ng Diyos, magising ka, matigas na ang puso mo. Gusto rin ng Lord maging hard sa iyo, mga kapatid. Bakit, Brother Arniel, ang Diyos naman natin, huwag ka na mag-excuse. Huwag mo na sabihin lahat ng excuses mo. Amen? Dahil pagbalik ng Lord, hindi tatanungin ng Diyos, anong naramdaman mo? Anong itatanong ng Diyos? Anong ginawa mo? Hindi tatanungin ng Lord, anong naramdaman mo? Anong nangyari sa'yo? Hindi po. Lord, nasaktan ako. Preaching ko nakaraan, yung mga baby Christian. Amen? Mga iyakin. Okay lang po umiyak. Pero pag buong taon ka na nag-iiyak, hindi po okay yan. Amen? Kung nagtampo ka, okay lang magtampo. You are in your carnal pangangatawan. Pero kung magtampo ka buong taon na, di ka na nagsimba, hindi po normal yan. Mag-matured ka na, kapatid. Last verse natin. 2 Timothy 4:7. Karugtong po yan ng verse natin na pinag-aaralan ngayon. 7. Ang sabi doon, I have fought a good fight. Bakit sinabi na merong fight? Kasi kailangan mong lumaban. Kailangan mo labanan ang katamaran. Kailangan mo labanan ang temptasyon. Kailangan mo labanan ang adiksyon. Kailangan mong labanan ang makamundong bagay. I have fought a good fight. I have finished my course. Ano ba yung course natin? Kung nag-aaral ka, course ko, maging engineer. Ang course natin, mga batid, sa pagbalik ng Lord, makapunta ka ng langit. Matapos mo yung pinagawa sa'yo ng Diyos, at anong sunod? I have kept the faith. Natapos mo, nagtagumpay ka, na merong pananampalataya. Ngayon, paano mo i-maintain ang pananampalataya kung hindi ka naman nakikinig? Kaya dapat nakikinig ka hanggang sa pagbalik mo, hanggang masabi mo, I have fought a good fight, I have finished my course, na kung saan makapunta ng langit, makapagdala papuntang langit. Huwag mong isipin na ikaw lang. Isama mo yung pamilya mo. Isama mo yung tiyuhin mo. Brother Arnel, di na kaya magbago ng tiyuhin. Ipanalangin mo. Ilaban mo, Panginoon. Meron kang gagawin. Meron kang miracle na gagawin sa tiyuhin ko na hindi nagbabago sa tatay ko, sa magulang ko, sa kapatid ko. Labanan mo para mangyari, you have a good fight. At matapos mo yung course mo, kasama sila. Ang sarap kaya pagdating sa langit, kasama mo yung magulang pamilya mo. Payag ka, ikaw lang pupunta ng langit. Selfish ka pag ganun. Kaya mong tiisin na ikaw lang pupunta ng langit, pamilya mo hindi. Anong klaseng Kristiyano ka? Dapat meron kang burden para sa family mo. Yung kapatid ko, medyo naliligaw na ng landas, paalalahanan ko. O baka nahihiya ka dahil yung ginagawa niya, ginagawa mo na rin. Kailangan mong labanan. Kung tingin mo, bumibigay ka na sa makamundo, kailangan mong lumaban. Hindi ko kayang labanan, Brother Arniel. Huwag kang mag-iyak. Manalangin ka. Saliksikin mo ang Panginoon. Amen. Lumaban ka. Lumaban ka. Tapusin mo. Huwag ka lang simula. Amen? Simula, ang ganda ng simula mo eh. Tapusin mo.
tapusin mo na makapunta ka ng langit, meron kang faith. At sa oras na to, I want each and everyone to close your eyes. Ayaw tayo mga kapatid. Hallelujah. Jesus. Hindi ko na pahabain yung preaching kasi marami na mag-i-scroll up. Amen. Yes, Lord. Sa oras na to, just close your eyes mga kapatid. Thank you, Lord Jesus. Walang kapangyarihan ng pagpikit, Yes, Lord Jesus. We come to you, Lord. pero ipikit mo dahil Jesus, hallelujah. isipin mo yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo Lord ang lahat Jesus. ng kabutihan ng Diyos Thank you sa buhay mo kahit so hindi much, ka naging Jesus. tapat, kahit nagkukulang ka, kahit Hallelujah. meron kang kasalanang ginagawa. Naging mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Jesus. Isipin mo lahat ng kabutihan ng Diyos sa Yes, buhay mo, Lord. Yes, Lord. kapatid. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Lord, salamat dahil tinuturuan mo pa rin ako ng iyong salita Thank kahit you, Lord. masakit. Thank you, Jesus. Yung tinatawag mong sound doctrine, Thank you, yung Lord. aral, Panginoon. Thank you, Jesus. And I want you to open your mouth. Buksan mo yung bibig, kapatid. Huwag ka mahiya. Huwag ka lang basta Jesus. pumikit. Manalangin ka. Kausapin Yes, mo Lord. ang Diyos. Yes, Lord. Jesus, we come to you, At Lord. kung We come mababaw to you. pa ang pagkaintindi mo sa pagka-Diyos Jesus, natin sa Jesus, mga Jesus. aral, ipanalangin mo, Lord, Jesus, buksan mo ang Jesus, aking, Jesus, Jesus. aking pag-iisip sa mga bagay na makalangit para maintindihan ko, mas makilala kita, mas lumalim ako. Jesus. Naisin mo na lumalim, na lumago. Thank you, Lord. Huwag kang bumayag, ganyan ka lang, kapatid. Yes, Lord. Yes, Lord. Kung hindi mo na maramdaman na parang wala na lang, Jesus Christ. ipasiyasat mo sa Panginoon ang iyong puso. Sige mga kapatid, hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus, Lord. We praise your name in this place. We worship you, Jesus. Oh, Lord, we come to you. Salamat po, Jesus. Work in this church, oh Hallelujah. Lord. Work in this church. Hallelujah. Have mercy, Panginoon, sa mga nakinig. Thank you, Hallelujah. Kahabagan niyo kami, Panginoon. Jesus. Glory. We come to you.